Samantala, isa sa mga problema ng pamahalaan ay ang kakulangan sa mga silid-aralan, guro at mga pangunahing pasalidad ng mga pampublikong paaralan. Kabilang sa mga isinusulong na solusyon ng pamahalaan ay ang home study program, e-learning sa tulong ng computer. Makakapanayam natin ngayon live dito sa PTV News Center si Jason De La Rosa, CEO ng Prime Logic Corporation upang magbigay ng mga impormasyon kaugnay sa online learning. Sir, magandang umaga po sa inyo, Sir Jason. Magandang umaga. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong e-learning? Ang e-learning is ito yung pag-aaral o yung pagtuturo sa pamamagitan ng internet o yung online, no, using the web. Yes. And any type of information technology device, pwede natin gamitin ito para makapagturo tayo. No? Sir, ano po yung difference nito kumpara sa traditional na pag-aaral ng kolehiyo? Ito po, hindi po natin kailangan ng classroom. So, ang kailangan lang po natin gamitin ay ang internet. So, ibig sabihin, anytime, anywhere, pwede tayong mag-aral, pwede tayong magturo. At the same time, pwede natin gamitin yung resources ng internet at mga content nito para tayo hindi natin kailangan gumamit ng mga textbook or physical textbook. Hindi tayo kailangan gumamit ng mga chalkboard or blackboard. No? So lahat to gamit lang mga devices natin. Sir, nabanggit niyo kahit saan pwedeng, kahit nasaan yung estudyante pwedeng mag-aral. Halimbawa po, yung isang OFW nasa ibang bansa at gustong kumuha ng kurso sa inyo at makatapos, paano po ang prosesong gagawin niya? Mag-e-enroll lang po sila sa isang school na merong virtual campus o merong e-learning program. No? Marami tayong mga programa na pwede nating hanapin yan sa internet or they can get in touch with us. No? So, ang gagawin lang nila, pag nag-enroll nila sa school, magla-login sila sa kanilang mga e-learning programs at doon sila pwede nilang gawin to online, no? Kahit saan sila. And then, sir, kayo na yung nagbibigay ng modules through internet din? Well, actually, mga modules ay galing mismo sa accredited schools. Ang pinoprovide lang namin is the platform o yung, kumbaga, yung system na pwede sila mag-study online. Yes. Sir, kasi may idea rin ako sa ibang mga state university na nag-offer din ng parang distant learning or open university kung saan sa internet din ang modules na kanilang inaaral. Yes. At doon din nagpapasa ng mga assignment. Pero sa mga state universities na alam ko, nagkikita rin yung estudyante at guro ng mga twice a month. Dito, purely internet lang po. Yes. Sir, halimbawa, ano po yun naman yung security? Paano po kayo nakakasiguro na ang gumagawa mismo ng mga asignatura or mga requirements o ng assignments ay yung estudyante mismo at hindi pinapagawa sa iba? Well, actually, similar din yan po sa traditional classroom, no? So, kapag nagbigay ng assignment ang teacher, hindi nyo rin po malalaman talaga kung ang parents ba ang gumawa ng kanyang assignment, di ba? Sa online, kumbaga makikita mo rin naman dahil sa mga exam na tinitake ng student kung talagang alam niya ang mga topics na napag-aralan, no? So, at the end, malalaman mo rin na kung siya talaga yung nag-aaral online, no? And then, meron po bang iba't ibang uri ng e-learning? Ano po yung ibig sabihin ng virtual campus? Well, maraming uri ng e-learning, no? Yung traditional e-learning na sinasabi natin is medyo one way ang dating. So, the information comes from the teacher, no? But yung social learning na tinatawag natin, na ito yung pinopromote ng virtual campus, is ginagamit natin yung mga media o yung mga kung saan sanay ang mga bata ngayon, katulad ng Facebook, ng Twitter, no? Ginagamit natin yung mga paraan na yan para maging exciting or engaging ang e-learning, no? So, yan ang mga tools na ginagamit ng virtual learning. Yan ang tinatawag namin na social learning, no? At isa pang klase is yung virtual collaboration o yung live or real-time teaching. Ito yung sa pamamagitan ng video or ng audio is live na kapagturo ang teacher. Sir, meron din po bang or college lang po ba itong e-learning o meron din sa high school o meron din sa vocational?
Actually, karamihan ng implementation natin is nasa elementary and high school, actually. And dumadami na rin ang implementation sa college and postgraduate studies. Sir, doon sa may kolehiyong binabanggit ninyo, ano po yung mga kursong in-offer nitong e-learning? Actually, ang pinaka-kurso na ang in-offer is yung education, no? Yan yung number one na course na tinuturo online in terms of virtual campus. Mhm. So sir, sa palagay nyo, ito na yung pinaka mabuting solusyon kung meron tayong kakulangan sa mga silid-aralan. Yes. I think not only sa pagkukulang ng silid-aralan, but also sa mga textbooks. At because of e-learning, makatipid din tayo sa kuryente. Makatipid din tayo sa mga documents, no? Kasi hindi natin kailangan mag-print ng mga dokumento. No? So, I think marami tayo talaga matitipid dahil sa e-learning na to. Sir, gano'n na po kahabang panahon itong e-learning na ito? Actually, since the 1980s, pag natandaan nyo, meron na tayong mga Encarta, mga naka-CD na learning. But yung pamaraan natin ay one way, no? So, kailangan natin install yung CD sa computer natin at panoorin natin yung mga videos, pag-aralan natin yung mga teksto, no? So, dahil sa pag-boom ng internet, mas mababa na yung presyo ng internet ngayon. So, lahat ng mga content natin ay accessible na sa mga estudyante natin, no? And nagkakaroon na ngayon ng collaboration between teachers and students at real time yan. So sir, ito pong e-learning, ano po yung mga na-encounter ninyo na mga problema dati na hanggang ngayon mukhang hindi nyo pa nagagawa ng solusyon? Ang pinaka-problema natin actually is infrastructure and bandwidth, no? And number two is the training ng mga ating mga guro at kakayahan nila in terms of IT, no? So lahat naman 'yan ay ina-address natin by doing a lot of training and partnering with the private sector to provide bandwidth for our schools, no? So sir, yung mga majority po ba ng mga nag-e-enroll sa inyo, mga nakabase din dito sa Metro Manila o meron din sa mga malalayong probinsya at sa mga maging sa ibang bansa? Actually, dahil na ang internet ay walang barriers, pati mga taga-ibang bansa ay nagre-review na rin ng nursing online at mga actually, especially yung mga nasa probinsya, nakakapag-aral sila, nakakapag-communicate sila sa mga guro dito sa Manila. So sir, kapag nakatapos na nito, may diploma rin, and then paano po ba yung ang gusto ko lang, ang interesado po akong malaman ito po ba makakakuha rin kaagad ng trabaho kapag sakaling gumraduate ng ang prosesong dinaanan e-learning? Bentahid din po ba ito sa paghahanap ng trabaho? Well, actually, ang e-learning kasi hindi siya purely 100% online din, no? Meron din siyang what we call blended learning, no? So, a percentage of the time nasa classroom pa rin sila. So, nagiging supplementary ngayon ang online, no? So, kung ikaw ay nagsumikap rin katulad ng sa traditional, definitely makakakuha ka rin ng mga trabaho, no, na para sa inyong kurso. So sir, parang classroom ito, ibig sabihin may oras din na talagang kailangan naka-online yung professor at naka-online lahat ng mga estudyante. Meron po dalawang klase. Yung isa, kahit hindi po sila online, no? Meron tayong mga tools dyan like yung mga discussion forums, yung mga lesson plans, online yan. So anytime, makakapag-access ang student kahit wala ang guro, no? Second is yung may scheduled live sessions between the teacher and the students. Sir, ito po bang programang e-learning, ito po ba ay kakayanin ng mga maralitang Filipino? Gaano po ka-affordable itong sistemang ng pag-aaral na ito? Well, number one, if we talk about yung bandwidth, no? Ang internet ngayon sa mga internet cafes, umaabot na ng 5 piso bawat oras, no? And second of all, yung pamasahe pa lang, makakatipid na sila, no? And third of all, yung presyo ng bandwidth natin ngayon sa Pilipinas, dahil bumababa siya, nakakapag-subscribe na ang mga households ngayon, mas madali na mag-subscribe, no?
So, malaki talagang natitipid ng parents ng mga bata pag sa e-learning. Kung ako rin lang kinakalkul ako, wala nang baon, wala nang pamasahe, yung oras matitipid din. So Correct. sir, bilang panghuli po sa mga interesado sa e-learning, saan naman po pwedeng ma-contact kayo at paano po yung sistema ng pag-enroll ng mga estudyante? Bale, pumunta lang po kayo sa ating website, virtualcampus.ph, no? At tawagan lang kami at 940-9747 at doon na po tayo mag-uusap tungkol doon sa e-learning. At para din sa mga eskwelahan na gusto mag-implement ng e-learning sa kanilang mga campus, pwede nyo rin po kaming kontakin. Okay, maraming salamat po sir sa lahat ng impormasyon. I'm sure yung mga estudyanteng mga medyo busy o yung mga working student talagang interesado sa mga ganitong klase ng pamamaraan o ng sistema ng... Yes. Okay, maraming salamat. Nakapanayan po natin Maraming dito salamat. sa PTV News Center si Jason De La Rosa, CEO ng Prime Logic Corporation. Maraming salamat po sir. Thank you. Salamat po.